Jesus sa kanyang mga lagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga taong na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos, upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin nyo nga inyong katabi, sabihin nyo, good evening brother, good evening sister. Yan. At alam niyo po na ngayong gabi, ngayong araw ay ating sinisimulan ang tinatawag na Ash Wednesday, no? O Miyerkules ng Abo. Meron pong dalawang kwento, no? Una ay yung tungkol sa isang obispo, no? Si bishop na medyo nung araw na yon, araw din ng Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo, ay medyo hindi maganda ang pagkagising. Siguro sa dahil dami ng problema ng diocese, no, siya po ang nagmisa. At napakaraming tao tulad ngayon dito sa simbahan, no. Maya-maya habang siya ay nagpapahid ng abo, no, at gusto niyang matapos na dahil nga meron pa siya mga gagawin, may isang babaeng lumapit sa kanya at binulungan si bishop. Sabi niya, Bishop, pwede ba liitan niyo lang yung cross ng abo sa noo ko? Sabi ni bishop, bakit po? Kasi kaka-make up ko lang. Ayaw kong masira ang aking make up. Ay, alam niyo po, sa galit, sa inis ni bishop, alam niyo pong ginawa? Napakalaking krus ng abo ang nilagay sa kanyang mukha, no? Nagmukha siyang rock star, no? Puti din siya kumanta ng "And anyone bite the dust", no? Yan. Yung ikalawa naman pong kwento ay sa isang pari na ganun din, Miyerkules ng Abo, no? Napakaraming tao. Buti na lang may isang lay minister, hindi dito sa Ascension na matanda, no? Hindi naman siguro medyo senior na, so
Nag-present siya kay Father. Sabi niya, Father, pwede po bang tulungan ko kayo sa pagpapahid ng abo? So tuwan-tuwa naman si Father kasi napakarami ng mga taong nagpapalagay ng abo. So sabi ni Father, sige, tulungan mo ako. No? Kaso lang, sabi nung lay minister, ano po bang sasabihin kapag pinapahid yung abo? So sabi ni Father, sabihin mo, alalahanin mong abo ang iyong pinanggalingan at abo rin sa wakas ang iyong babalikan. So tumahimik yung lay minister, sabi niya, alalahanin mo. So sige Father. So kinuha niya yung anuan ng abo. Maya-maya, nung nandun na siya, nakalimutan niya yung sasabihin niya. So balik uli siya kay Father. Sabi niya, Father, ano ba yung sasabihin uli? No, sorry po, nakalimutan ko. So sabi, ito na lang, sabi nung pare, ito na lang ang sabihin mo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ulitin mo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. Ulitin mo ulit, magbagong buhay ka at sa mabuting balita sumampalataya. O ayan, na ano mo na, sige, tulungan mo ako. So, kinuha ng lay minister. At dahil nga po sa kanyang edad, nakalimutan uli niya ang kanyang dapat sabihin. So, balik uli siya. Medyo mahiya-hiya na siya. Lumapit uli kay Father. Sabi niya, Father, nakalimutan ko uli yung sasabihin ko sa pagbigay ng abo. Medyo namula na si Father. At sabi niya, ano? Nakalimutan mo na naman? So, umalis na lang yung lay minister, dala yung abo, at nagpatuloy siyang maglagay. No? Nagulat na lang si Father nung sinabi ng lay minister sa kanyang pagpapahid sa noo, nakalimutan mo na naman, nakalimutan mo na naman, nakalimutan mo na naman. So, mga lay minister, huwag niyong gagayahin. Taran niyo po, bakit ko sinabi yung huling istorya o kwento? Yun ay may koneksyon sa araw na ito. Marami sa atin, kada taon nagpapahid tayo ng abo. Pero alam ba natin ang ibig sabihin nun? O baka katulad ng lay minister, nakalimutan na natin o kinakalimutan natin ang dahilan kung bakit tayo nagpapahid ng abo. No? Ang rason po niyan ay makikita natin sa ating ebanghelyo. No? Yung tatlong importanteng ingredients na tinatawag sa ating pagpasok sa Kwaresma. Ano yun? Yung paglilimos, pagdarasal, at pag-aayuno, o yung fasting and abstinence. No? Kasi po, yan ang nagbibigay kahulugan sa abo na inilalagay sa ating mga noo. Na tayo ay magpatuloy at ganapin ang paglilimos, pagdarasal, at pag-aayuno. At itong tatlong P na to, dapat gawin natin na nagmumula, sabi nga, pagmula sa puso ay tunay ngang ganyan. Dapat yung ating pag-aayuno nagmumula sa ating puso. At hindi natin gayahin yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, mga sabi nga, balat kayo lahat ang buhay sa mundo. No? Puro balat kayo lang. Mapagpaimbabaw, sabi ng Panginoon. Huwag po. No? Nawa ang ating pagtanggap ng abo, kaugnay sa ating paglilimos, pagdarasal at pag-aayuno ay mula sa ating puso at mula sa ating pagsisisi at pagmamahal sa Diyos. Atin